Magandang araw sa mga incoming grade 11 students. Ang video presentation na ito ay para sa mga mag-aaral na gusto maghanda sa mga aralinang mabisang komunikasyon, isa sa mga core subjects ng senior high school. So ang nilalaman ng video presentation na ito ay ang sumusunod: pamantayang pangnilalaman, pamantayang pagganap at kasanayang pampagkatuto. So pamantayan para sa unang markahan or first quarter. Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ng mga mag-aaral ang mabisang komunikasyon sa personal at interpersonal na konsepto sa anyong pasalita, pasulat at multimodal. Nauunawaan nila ang mga padron ng interaction ay naiaangkop at kolaboratibo at ang pagkakaroon ng tiwala, emosyonal na pagtugon at pag-unawa sa konsepto ay nagpapalalim ng makabuluhang ugnayan at palagayang loob sa malalim na pag-unawa sa pinanggagalingan ng kausap. Mga kasanayang pampagkatuto. Pagbibigay kahulugan ng mga tekstong pasalita, pasulat at multimodal kung paano ito hinuhubog ng audience layon sa konsepto. So ang una, natutukoy kung paano ginagamit ng may layunin ang wika at tono sa pagtalakay ng iba't ibang personal at interpersonal na paksa. At ito ang pangalawa, nahihinuhuna ang mga pangunahing idea mula sa tekstong pasalita, pasulat at multimodal. So halimbawa na itala at aktwal na personal na interaction. At ang pangatlo, nasusuri ang nilalaman at layunin ng personal at interpersonal na komunikasyon gaya ng pag-uusap at korespondensya. Okay, kasanayang pampagkatuto number 2, mabisang pakikilahok sa interaktibong komunikasyon gamit ang angkop na verbal at di-verbal na mga estratehiya. So ang number 1 nito, nakagagamit ng angkop na wika, tono at estruktura ayon sa audience, layon at konsepto sa pagtalakay ng iba't ibang personal at interpersonal na paksa. Pangalawa, nakagagamit ng magagalang na pananalita at mga estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan. So halimbawa, pagpapasimula ng paksa, pagpapalit o pagkontrol ng daloy ng usapan, turn-taking, pagbibigay ng kumpirmasyon o back-channeling, pagbibigay ng tugon at pagtatapos ng usapan. Okay. Then next, nakakagamit ng angkop na di-verbal na mga estratehiya upang mapahusay ang kalidad ng komunikasyong personal at interpersonal. Okay. So, ang isa pang kasanayang pampagkatuto ay ang malinaw at maayos na pagpapahayag ng mga ideya sa anyong pasalita, pasulat, at multimodal para sa tiyak na layon, audience, at konsepto. So number 1 ito, nakabubuo ng maayos na personal at interpersonal na komunikasyon na nagpapakita ng malinaw na layunin at pag-unawa sa audience. So halimbawa nito ay ang pagtatanong, pagkukwento, paglalahad ng obserbasyon, pagsasalaysay ng karanasan o pagpapahayag ng opinyon. Okay, pangalawa, nakakalahok or nakalalahok sa komunikasyong intrapersonal. So halimbawa, pagsulat ng tala-arawan o journal, pagbuo ng social media profile upang mapagnilayan ang mga natutunan or natutuhan at karanasan, makapagtakda ng layunin at makagawa ng online na presensya habang pinoprotektahan ang mga pribadong datos. At ang panghuli nito ay ang nakagagamit ng angkop at mabisang wika at estruktura. So halimbawa, paggamit ng mga panandang question gramatikal sa iba't ibang layunin. Okay. So, ang
Panghuling kasanayang pangpagkatuto ay ang pagninilay sa mga proseso at pagbibigay kahulugan, pakikilahok at pagpapahayag sa personal at interpersonal na komunikasyon. So, ang una dito, na ipaliliwanag ang mga proseso na nagbibigay kahulugan, pakikilahok at pagpapahayag sa mga personal at interpersonal na konsepto na nagpapamalas ng kamalayan sa kanilang layunin. At ang pangalawa ay nakasusuri ng sariling pakikilahok sa komunikasyong personal at interpersonal na may pagtukoy sa mga kalakasan at mga aspektong nangangailangan pa ng paglinang upang mapaunlad ang kanyang kakayahang komunikatibo. And ito naman ang pamantayan sa pagganap. Okay. So, maraming salamat. And if you like this video, please like and share. Thank you so much and God bless.